Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Tagalogin natin. Nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila. At ang ating Panginoon ang higit kaysa lahat ng Diyos. Kaya higit siya sa Diyos ng pera. Amen. Higit siya sa Diyos ng sanlibutan. Higit siya sa lahat ng Diyosan. Kaya't sa Kanya tayo lubusang magtiwala. And if you do the will of God, you will have the greatest achievement in the whole universe. So know Him, love Him, serve Him, thank Him, praise Him, at makikita mo po na ikaw po'y magkakaroon ng kakaibang kaligayahan at kagalakan. Sapagkat ang pinakamaganda pong pagpapala ay ang Diyos mismo. Amen? Ang Diyos mismo ang pinakamagandang pagpapala. At kung kasama natin ang Diyos, wala po tayong talo. Sa kalungkutan man o kaginawahan, panalo tayong lagi. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang bawat mabuting gawain ay may katapat na biyaya at pagpapala. Kaya sabihin mo, ako ay pinagpala. At sabihin mo, ikaw din ay pinagpala. Lahat tayo ay pinagpala. Amen. Purihin ang Diyos. Ihanda po natin ang ating sarili upang tumanggap, upang meron tayong ibigay. Sabihin mo sa iyong katabi, tatanggap ka? Kaya ikaw ay may ibibigay. So talent is like electricity. You don't know the explanation about electricity, but you use it. Hello? Hindi mo rin alam ang talento mo, pero hindi mo namamalayan, ginagamit mo yung katalinuhan mo. Kaya narito ka because you are talented. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. Sapagkat ang tunay na katalinuhan ay yung iyong minimithi ang Diyos. Yun po ang tunay na katalinuhan. So tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, salamat sa alab at apoy ng pag-ibig ng bawat isa. At ito'y dahil sa matinding pag-ibig mong di nagbabago. Our disappointment, our disillusionments, they are finite. But our hope in you is infinite. Kaya pagpalain mo ang bawat isa at magpatuloy sa pag-asa sa iyo sapagkat ang gantimpala ng nagtitiwala sa iyo ay tiyak. Sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, wag mong aalisin ang pag-asa. Walang nasasayang na oras na iyong ibinigay sa Panginoon. At walang mapapahiya sa lahat ng nagtiwala sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang ikaw ay pinagpala na. At ang bawat pinagpala, isang araw matutuklasan mo kung ano yung iyong natatanggap sa tuwing ikaw ay dumadalo sa gawain at sa tuwing makikinig ka ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay bat-bat ng pagpapala. Kaya nga po ating unawain. Nais kong inyong maunawaang mabuti that you are perfected forever. So ang titulo po ng mensahe, we are perfected forever. So tayo ay sakdal, tayo ay ganap, tayo ay perpekto, magpakailanman. At nais kong inyong maunawaan
kung paano darating sa buhay natin ang perfection. Sa Hebrews chapter 6, verse 1. Hebrews 6, verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, verse 2, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal life, verse 3, and this will we do if God permit. So ano ang iiwan? At alin ang ipagpapatuloy? Let us go to perfection. Sa verse 2. Sa verse 1. So, let us go unto perfection. So, atin pong pansinin na kapag natutunan po natin kung ano ang perfection, kung ano ang perfectness, ang isa pong teacher ay hindi mapapagod kapag mahusay ang ugali ng kaniyang mga estudyante. Tama po ba? What is important to a teacher is the manner of his or her students. Kaya nga ating unawain, sa buhay na ito, ang kailangang pakinangin natin ay ang magandang pag-uugali. Ulitin kong muli, ang magandang pag-uugali. Ngayon atin pong kilalanin ang mahalagang katotohanan na kailangang naunawaan mo ang iyong pananampalataya at nang sa gayon, ikaw po ay hindi mapagod. Madali pong umalis sa kahirapan, magsipag ka lang, magkakapera ka from 65 pesos. Naging, makikita po natin saan ka nakakita na ang 65 mo in an instant ay magiging 10,065. Sa pagiging maalab lamang po sa tuhod. Hello? Lumuhod lang siya. At ang kanya pang panalangin ay hindi na siya maglilingkod dahil si 65. Sa kabila po nung kanyang pagsasabi nung totoo. Hello? Sapagkat ang Diyos, ang tinutukoy niya lagi ay totoo. Dahil kahit naman tayo magkunwari, alam ng Diyos ang totoo sa iyo at sa akin. At ang Diyos ay nagagalak sa totoo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, totoo ba yung edad mong yan? Hello? So, atin pong unawain na ang isa pong napakaganda ay ang pag-amin. Pag tinatanong anong edad mo, 31. Eh, ano yan? 21, 31, 41, 51, 61. Guess. Eh, ang masaklap po, no, kung 21 siya at ang mukha niya ay 31, yun po ang masaklap doon. Kaya kailangan po, sabihin mo na ang tunay. Amen? Sapagkat kung ikay 21 years old na mukha kang 31, ipay-pray ka namin na magi kang 21 years old ang mukha. Alam mo, ang pagpapakaligaya sa Panginoon ang isang paraan ng pagganda at pag-aliwalas ng mukha at pagganda ng pakiramdam. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos at yun ay sapat na katibayan na ikaw at ako ay tunay na iniibig ng Diyos. So, ang napakahalaga po ay unang-una, to remain and to continue in our faithfulness to God. Ako ay magtatanong, tapat ka ba sa Diyos? Ang pangalawang tanong, tapat ka ba sa iyong asawa?
Hindi ka ba kumukupit ng sweldo mo? Hello. Ang pangatlong tanong, tapat ka ba sa iyong mga anak? At sa mga anak, tapat ka ba sa tatay at nanay mo? Na pag nagpaalam ka, napupunta ka sa kaibigan dahil kayo ay mag-aaral ng assignment, ay sa kaibigan mo nga at hindi sa mall. Hello? Kaya nga po ating unawain na kailangan tayo'y magpatuloy sa pagtatapat sa Diyos dahil wala pong pwedeng magkunwari sa harapan ng Diyos. At kapag tayo po'y nagkunwari, kung ikay isang anak, magsisinungaling ka sa iyong magulang. At ang pagsisinungaling po ay lumilipat sa pagkamagagalitin. Bakit ba ako na lang ang inyong pinagbibintangan na, ayun, so nagiging magagalitin ang isang sinungaling. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, hindi nakikita sa mukha yan. Yung pagiging sinungaling, hindi po nakikita sa mukha yan dahil mahusay na artista ang mga sinungaling. Kaya nga, ang ating unawain, kailangan maging tapat at totoo tayo sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo, tapat at totoo tayo sa Diyos. Ngayon, hindi po ito madali. Hindi po madali ang pagtatapat at pagiging totoo sa harapan ng Diyos. Dahil marami po tayong kamangmangan. Takot po tayo na baka maghirap tayo sa ating kinabukasan. At kaya naman takot tayo na baka tayo maghirap dahil may karanasan tayo. Kaya tayo ay nahihirapan sapagkat yung ating nakaraan ay hindi natin makalimutan. Kaya nga ano ang gagawin nating pagsisiyasat upang tayo ay makapagtapat sa Diyos at makapagtapat sa lahat ng relasyon. Sa Hebrews chapter 3, verse 2. Hebrews 3, verse 2. Who was faithful to him that appointed him, so as also Moses was faithful in all his house. At tinutukoy po dito, tungkol dun sa who, at tungkol po dun sa him. Jesus was faithful to his Father that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. So, paano po tayo magtatapat sa Diyos? Sa 2 Timothy 1:12. Nais kong inyong makita kung paano tayo magtatapat sa Diyos. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. And am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. For the which cause, ano po yung cause sa isang translation? For which reason I also suffer these things. So ano po yung cause? Ano po yung reason? Ibalik natin ang isang talata sa verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. So what is his reason and cause to believe God? He was called as an apostle. Verse 11. 2 Timothy 1:11, whereunto I am appointed, so called as an apostle, appointed as a preacher, and an apostle and a teacher of the Gentiles. Itinalaga, so tinawag na apostol, itinalaga na mangangaral, at isang apostol at isang tagapagturo. Sino ang tuturuan niya? Hindi ang mga Hudyo. Ang tuturuan niya ay ang mga hintil. So, yun pong appointment, yun pong calling ay specific at ito po ay detalyado. At kung papansinin po natin, ano ang kanyang ipinagkatiwala sa Diyos na magampanan niya yung pagiging mangangaral, magampanan niya yung pagiging apostol, at magampanan niya yung pagiging guro.
Kaya kapag mangangaral, kailangan alam ang iaaral. Pag magtuturo, kailangan alam ang ituturo. Pag apostol, kailangan mamahala siya. So the work of an apostle is to govern. You can easily govern people, but you cannot rally them to follow you as long as you lead. Pwede mong pamahalaan ng tao, pero hindi mo sila mahihikayat na sumunod sa iyo habang kayo ay nabubuhay. Kaya kailangan po na ang ating paghikayat sa tao ay palapit sa Panginoon. Sapagkat kapag ang Panginoon ang namahala sa bawat isa sa atin, tiyak po ang ating tagumpay. Sapagkat ang Panginoon po ay napakahusay at ang Panginoon po ay ganap ang pag-ibig sa iyo at sa akin. So, we have to be faithful to Him. And how shall we do our faithfulness? By knowing your calling. So, ano ba ang iyong pagkatawag? Alam mo ba ang iyong pagkatawag? Tingnan natin sandali kung ano ang pagkatawag sa bawat isa sa atin. Sa 3:11 o sa 3:6, Hebrews 3:6, ipakikita ko po sa inyo kung ano ang calling ng bawat isa sa atin. Sa Hebrews 3:6, but Christ is a son over His own house. Whose house are we? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. So, what is our calling? To be a house. Hello. But Christ is a son over His own house. Whose house are we? Sino raw po ang bahay ng Panginoon? Ikaw at ako. Kaya kailangan ang ating pagpapatuloy ay ang ating pagiging bahagi ng bahay. The household of faith. The household of God. Kaya po tayo ay bahagi ng household of faith, household of God. Kaya kailangan meron po tayo, ang sabi po dito, if we hold fast the confidence, kung tayo magpapatuloy na purihin ang Diyos, iyong hinahawakan ng iyong tiwala. Praise God. And you hold fast the rejoicing of the hope, firm unto the end. So ano po ang ibig sabihin? Na tayo bilang bahagi ng bahay ng Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng ating buhay sa ibabaw ng lupa, hindi tayo mawawalay dun sa pagiging bahagi ng kanyang bahay. Remember this, that we are the temple of the Holy Ghost. Our body is the temple of the Holy Ghost. So our calling is to remain a temple of the Holy Ghost. At ang templo po ng Diyos ay malinis. Hello? At upang malinis, paano mo linilinis ang iyong bahay? Winawalis mo, tinilalagay mo sa ilalim ng rag? Ang winalis mo? Hindi po. Itataas mo pa yung rag para kunin mo yung nasa ilalim na alikabok. At kapag ikay masipag-sipag, kahit na meron kang vacuum cleaner, meron ka pa ring walis na maliit na matigas at iyong wawalisin yung rag. At kung gusto mo pa ring malinis na malinis, once a year, iyong labhan yung rugs. O twice a year o 4 times a year. Para hindi maging alikabok ang iyong malalanghap. Kaya nga, ang isa pong may bahay, ikaw at ako ay may bahay, tayo pong lahat ay tulong-tulong sa paglilinis. Dahil kung sa bahay po isa lang ang naglilinis at lahat ay tulong-tulong sa pagkakalat, magkakasakit po sa sobrang pagod yung kasambahay. Kaya nga ating unawain, kailangang maunawaan mo kung saan tayo magtatapat. Magtatapat tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng ating pagiging bahagi ng bahay ng Panginoong Hesukristo. Kaninong bahay? Sa Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung hold fast? Hindi po mabilis ito, kundi yung ang paghawak mo talaga, hindi ka mauunahan.
Ano po, ikaw lamang ang isang natatanging tao na nakapaninindigan ng may pagtitiwala na kahit si 65 pesos ang pera ay nag-aalinlangan man, ay nagpapatuloy na tumawag sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang sabi ko, Panginoon, kung lahat lamang kami ay katulad ng babaeng nagbasag ng alabastro ng pabango sa iyo, Panginoon, walang isa mang magiging mahirap sa simbahan. Sapagkat marami po ang nasa simbahan, kinukwenta yung laman ng wallet kung magkano ang ibibigay. Alam mo po, yung ganong pagbibigay, ang tawag po do'y calculated giving. Ang isa pong nagmamahal, ano po, ang isa pong nagmamahal sa kanyang anak, pag humingi ng 100, binibigyan niya ng 101. Laging linalagpasan niya yung kanyang hinihingi. Amen? At makikita mo na habang ikay umuunlad, yung 101 ay madaragdagan ng higit na mas malaki sapagkat progressive ang ating pag-unlad. Amen po ba? Sa simula ay maliit yung dagdag, at maaaring hindi pa rin masaya yung iyong anak, pero sa pagdaraan ng mga araw, dahil ikaw ay mabait, laging tandaan mo na walang nasasayang na buhay ang isang taong laging mabait. Salamat sa Panginoon. So sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y mabait na katulad ko? Sabihin mo. Hallelujah! So, ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen? So we are perfected forever. Sabihin mo, I am perfected forever. So ngayon, paano tayo naging perfected? Atin pong kilalaning mabuti that the one who called you is faithful and He will do it. Sa 1 Thessalonians 5:24. Ang gagawa para tayo maging tapat lagi ay ang Diyos na tapat sa iyo at sa akin. Yun lamang willingness. Sabay-sabay, faithful is He that calleth you, who also will do it. So what is the it? Tingnan natin sa 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So yun pong it ay yung verse 23. Amen po ba? So, atin pong unawain, ang mismong Diyos ng kapayapaan, ang magpabanal sa buong mong pagkatao. Ako'y dumadalangin sa Diyos, ang buo mong espiritu, buo mong kaluluwa, buo mong katawan ay alagad ingatan ng Diyos na maging walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So ano raw ang ating dapat na maging kalagayan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? That we are sanctified holy. Na tayo ay banal na buong-buo sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan. Paano ang ating gagawin? Let us go on to perfection. So, nais kong inyong maunawaan that we have a destination to reach. Tingnan po natin sandali sa Hebrews 3:18. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So kanino niya sinumpaan na sila hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan? Sino ang kanyang sinabihang hindi niya papapasukin sa kanyang kapahingahan? Those who believe not. At sino at ano ang kapahingahan ng Diyos? Saan yung lugar ng kapahingahan ng Diyos? Kadalasan ang ating hinahanap ay mga material. At ang Diyos ay nagagamit ng marami para sa kanyang sariling kasiyahan. Ang utos ng Diyos siya ang hanapin at siya ang bahala sa material. Hello?
Kung magsasanay tayo, hindi tayo mapapagod kung tama ang ating hinahanap, sapagkat ang dapat nating hanapin ay ang paghahari ng Diyos at ng Kanyang katwiran. At ang lahat ng iyong kailangan idaragdag sa iyo, ang kagalingan mo, ang kagalingan ng iyong sambahayan, ay idaragdag ng Diyos sa iyo. Kapag hinanap mo'y kagalingan, kapag hinanap mo'y kayamanan, mapanganib. Pero kapag hinanap natin ay ang paghahari ng Diyos at Kanyang katwiran, magliliwanag ang ating isipan at ang makikita natin ay ang ipinakikita ng Diyos araw at gabi. Verse 19. So we have a destination, and that destination is the rest of God. So we see that they could not enter in because of unbelief. They believe not, and that is unbelief. Hindi sila sumampalataya, kaya hindi sila makapapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ano ba yung kapahingahan ng Diyos? Sa Genesis, tingnan po natin yung unang kapahingahan. Sa Genesis, nais kong inyong maunawaan kung ano ang kapahingahan ng Diyos. So, His rest is a condition and a state of life, of being, to every person without offense toward God and toward men. Para mapapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos, kailangang wala tayong kapintasan sa harapan ng Diyos at sa iyong katabi. Hello? No offense toward God and no offense toward our fellow men. Nakukuha niyo po? Madali kasi tayong magkasala. Padalos-dalos tayong magsalita, hindi natin namamalayan, nasasaktan pa natin ang kalooban ng ating mga anak o asawa, hindi natin napapansin yon, o kaibigan. Kaya magtataka tayo pag minsan, bakit kaya madalang nang mag-text yung kaibigan ko? Paano? Nasaktan. Mahirap pong bawiin o ibalik ang mabuting relasyon sa isang nasaktan mong kaibigan. Marami po silang pwedeng idahilan. Nako, sorry, gustong-gusto ko sana. Pero alam mo, may lakad lang kasi ako. Bro, yung pala may sama ng loob. Kaya ayaw sumama. At lahat ng iyong imbita, ayaw. Unresolved heart feelings, makakasira po ng relasyon. Kaya kailangan pong tayo ay mahusay na magpatawad agad. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
Amen? Wag mong paaabutin sa pagtulog. Kailangang bago magdapit hapon upang pagdating ng dapit hapon ng ating buhay, maligaya tayong magsasabi, heto ako Panginoon, makikipagkita na ako sa iyo. Dahil wala tayong dalahin. Amen po ba? So sa Hebrews 4:9, doon po magsisimula ang material na pagpapala kapag nandun ka na sa loob ng kapahingahan. There remaineth therefore a rest to the people of God. Sino po ang tinutukoy na bibigyan ng kapahingahan? The people of God. So, titiyakin ko po sa inyo na ito pong rest na ito ay hindi katulad nung nasa Genesis 2:1-4 na ang Diyos sa ikapitong araw ay nagpahinga. Tama po ba? So, after 6 days na siya lumikha, ikapitong araw siya nagpahinga. That is not the rest of the people of God. That is the rest of God. Amen po ba? At ang pangalawa, hindi rin ito yung Sabbath rest sa Exodus 20:8-11. Hindi na po natin babasahin. Pero this is not the rest of God. This is not the Sabbath rest. At hindi rin ito yung Promised Land rest. So, ang akala ng iba, pag sila ay nasa lupang pangako na, magkakaroon na sila ng kapahingahan. Bakit sila nangalat? Dahil wala sila sa kapahingahan. Ano yung kapahingahan na tinutukoy ng Biblia? Sa Matthew 11:28, the rest that the Holy Scripture is concerned about is Jesus Christ. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Nais ko pong inyong maunawaan, kayo ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Na ang hindi nagbabago ay ang Diyos at ang kanyang salita. Ang hindi nagbabago ang Diyos at ang kanyang pangako. Ang hindi nagbabago ang Diyos at ang kanyang sinabi. Mga pangako ng Diyos ay kanyang gagawin. Kaya nga kung ating uunawain, hindi po binabago ng Diyos yung kanyang utos kay Adan. Go and multiply. Hindi po sinabi at hindi mo makikita saan mang bahagi ng Biblia na sinabi ng Diyos, go and subtract. Meron po ba kayong nakita sa Biblia na nagsabi na magpakaunti kayo? Hello? Ngayon, ang dahilan ng mga ang ginagamit ay utak. Dahil mahirap daw ang buhay. Ang liwanag po sa Biblia, nung magkasala si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, magiging mahirap ang inyong buhay. Hello? At para maalis ang tao sa sumpa ng mahirap na buhay, kailangan siya'y pumasok sa kapahingahan, at ang kapahingahan ay si Jesus. Amen po ba? So the rest offered by God and Jesus Himself is Himself. Kaya maraming pagod na pagod sa araw-araw na buhay sapagkat wala sila kay Jesus. Kaya marami ang nalulungkot dahil wala sila kay Jesus. Tatanungin ninyo ako, maraming pwedeng ikalungkot tayo. Pero sa gitna ng mga kalungkutan, sa gitna ng mga kabiguan, sa gitna ng mga kakapusan, maligaya pa rin ako. Why? Because I am inside the rest. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and humble and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Ang pinakamaganda po, kaya po ang tao ay nagsisika para siya ay magkaroon ng kapahingahan, para pagtanda nila, o kaya pagbabakasyon, o kaya pagpasko, marami siyang pera na magliwaliw. Pero hindi po yun ang rest. Dahil pag naubos na yung perang naipon niya, mag-iisip uli siya, paano kaya uli magkakapera? Pagod na naman. Kaya nga ating unawaing mabuti. Jesus Christ is the rest that is referred to in the Holy Scripture. Kaya kailangan isang tao ay makipag-isa kay Kristo. Ngayon, dahil tayo ay tinatawag ng Panginoon sa pagtatapat sa Kanya, at ay tinatawag ng Panginoon na pumasok sa kanyang kapahingahan, sa Hebrews chapter 4 verse 3.
Hebrews 4:3. Ano po ang sabi rito? For we which have believed do enter into rest. So he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. So atin pong unawain, siya po ay nag-utos, enter into my rest. At kapag tayo pumasok sa kanyang kapahingahan, may pangako ang Diyos. Bibigyan kita ng kapayapaan, ipaglalabang kita, puprotektahan kita, pasasaganain kita, saan ka man pumunta, ikay uunlad. So it's Jesus. Hello? Si Jesucristo po ang kapahingahan. Kaya ating unawain. So let us come to perfection. Tayo po ay pumaroon sa kasakdalan. Sa Hebrews 6:4. Hebrews 6:4, kailangan pumasok tayo sa perfection. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. What is the heavenly gift? The Holy Ghost. So if you have the Holy Ghost, I believe that you have tasted. I believe that you were enlightened. You are here because you have the Holy Ghost. Ika'y narito sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu at ikaw ay naliwanagan. At natikman mo. Ano ang natikman mo? Ang natikman mo ay yung magandang buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang bawat nakipag-isa kay Kristo, ang sabi rito, they are all partakers of the Holy Ghost. Praise God. Kaya't, ano ang ating gagawin so that we shall come into perfection? Number one things that you must do. There are at least 6 ways to enter into perfection. Number 1, draw near to God. Huwag ka po lalayo sa Diyos. Lalo na kapag ikaw ay nasa matinding pagsubok, huwag kang lalayo sa Diyos. Draw near to God. Hebrews 7:19. Huwag ka po lalayo sa Diyos, please. Kung ikay nasa matinding pagsubok, huwag kang lalayo sa Diyos. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. So paano tayo lalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa anong paraan tayo lalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ka narito dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. At kaya nasa iyo ang banal na Espiritu dahil sa Jesucristo ay iyong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, we are now going into perfection because every day we go near to God. Kaya ang mga problema, ang pagkakasakit ng ating mga mahal sa buhay, ang pagkakasakit natin, tayo ay dinadala sa humility and returning back to God. Amen po ba? Kaya ang mga taong maliligaya ay yung mga taong laging lumalapit sa Diyos. And then ang pangalawa, know the Lord. Kailangan kilalanin natin ang Diyos. Sa Hebrews 8:11, kailangan kilala mo ang Diyos personally. Kailangan malakas tayo sa Diyos personally. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Sapagkat lahat ay makikilala ko mula sa gusgusin, maging ang pinakadakila. Makikilala nila ako. Why? Because they are partakers of the Holy Ghost. Kilala mo ang Diyos, kaya tayo sama-sama. And then thirdly,
clean and clear conscience. Kailangan malilinis at maliwanag ang iyong budhi. Sa paanong paraan? Sa paraan po, sa Hebrews 9, verse 9. Hebrews 9:9, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. So, ang tinitingnan po ng Diyos ay ang ating budhi. Yun bang ating pag-relief giving ay maliwanag ang ating budhi na kaya natin ginagawa nito, it's for God. Laging ang dapat na desisyon natin is for His sake, not for our sake. Please. Laging para at alang-alang sa Diyos ang lahat ng desisyong ating gagawin. That is clear conscience. Na kaya ikaw ay gumagawa ng mabuti, it's for Him. It's for His honor. It is for His glory. Na kaya ka pumupunta sa pinagagawa sa iyo ng iyong pastor, it's for Him, not for your pastor. Amen po ba? So clear conscience, na sa harapan ng Diyos maliwanag ang ating budhi na ginagawa natin because we are in love with Jesus. And then, sa verse 14, 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So what are the dead works? Yung mga pinapangarap natin para sa ating sarili, those are dead works. Hello! Kailangan ang ating pinapangarap ay ang Diyos ay maparangalan natin at ulitin kong muli, the material provision will follow. Yung iyong pamasahe ay susunod sa iyo. Yung iyong tamang hanap buhay ay pasusundin sa iyo ng Diyos. Pero kailangan muna na ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang mag-alis sa ating budhi. Ano ang sabi ron? Dead works. Umalis tayo sa mga patay nating gawain. Ano ang patay na gawain? Ang pagchichismisan. Ang paninirang puri. Ang backbiting. Those are dead works. So let the blood of Jesus cleanse our consciences. At kailangan hindi mabanggit man lang ang pamimintas sa ating buhay. So that is some of the ways to perfection. And then, number 4. Jesus as high priest perfected us. Hebrews 9:24. Siya ang ating mataas na saserdote. Hindi na niya kailangan mag-alay pa para siya ay maging karapat-dapat sa pagpasok sa dakong kabanalan. Because He Himself is without sin. He Himself is without spot. He Himself is without wrinkle and without blemish. Siya'y banal, siya'y walang kapintasan, siya'y walang kulubot, wala siyang anumang batik o kasalanan. So He is qualified to enter into the holies, Holy of Holies. And His entrance as high priest made us perfected. Yung kanyang pagpasok sa dakong kabanal-banalan ang siyang nagbigay sa atin para tayo maging sakdal. So sa paningin ng Diyos, ikaw ay sakdal. Why? Because of the blood of Jesus. And then, ang panglima, ito ang palatandaan that you are perfected. You don't have consciousness of sins. Wala ka na pong alalahanin pa sa mga kasalanan. Kapag ang kasalanan pong nagawa natin, hiningi natin ng patawad sa Diyos, kalimutan mo na yon. Pinatawad ka na ng Diyos. Hello. Sa Hebrews 10:2,
Nais kung ikaw ay maging makakalimutin sa nagawa mong kasalanan noon na inihingi mo na ng patawad. Huwag ka nang iyak dahil doon sa nagawa mong kasalanan. Kapag iyo pong hiningi ang pagpapatawad, those sins are erased. Binura na yun ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. This is faith. For then, would they not have ceased to be offered? Because that the worshippers once purged, minsang nilinis, should have had no more conscience of sins. Kaya limot ko na yung mga nakaraan kong kasalanan. Wala na akong panahon sa nakaraan. Kaya hindi ako pwedeng sirain ng kaaway dahil ang kaaway, ibabalik ka sa nakaraan. O, nagbabanal-banalan ka ba? Yung kasalanan mo 5 years ago. Sabihin mo sa kanya, Satanas, yung kasalanan ko 5 years ago was under the blood. Amen? Was under the blood, covered by the blood. So you don't have consciousness of sins. Kaya hindi ka matatalo ng kaaway. You will not be bewitched. Ang isang Kristiyano po, you can never be possessed, but you can be harassed. If you will not be wise enough to forget your past sin, ikaw po'y paglalaruan ng dyablo. Nakukuha niyo po? Kaya kalimutan mo na ang nakaraan. Sabihin mo, it is under the blood. I am washed clean by the blood. I have a clean slate. Ako'y banal sa harapan ng Diyos because of the blood. Hindi ka po nagmamayabang. Ipinagmamalaki mo ang katotohanan. Sabihin mo, I am washed clean by the blood. I am under the blood. And then ang pang-anim po, we are sanctified through the offering sa Hebrews 10 verse 10. Sige po, ito po yung panghuli that we are sanctified. Tayo pinabanal. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kailan tayo naging banal? Hindi po nung maging mabuti ang ugali natin. Tayo naging banal nung ialay na Jesucristo ang kanyang katawan na nabayubay sa krus. Is there work in your holiness? No, sir. No, ma'am. Your holiness, my holiness, is the body of Jesus Christ offered on that cross. Whew, glory. Verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice, once, one. Minsan at tanging isa lamang na offering. One sacrifice for sins. Isang alay sa mga kasalanan. So name your sins. I will recount my sins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200. Pero ang sabi ron, just one sacrifice offered for sins, you are forever forgiven. Sat down on the right hand of God, verse 14. For by one offering, so once, one offering, and by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. So mga kapatid, you were perfected forever. And how did you receive the perfection? By one sacrifice. He offered His body once. Hindi po twice, hindi po thrice. Kaya tanggapin mo na ika'y banal dahil sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ika'y walang kasalanan dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung ika'y nagugulo sa iyong buhay, halika na at lumapit tayo sa Panginoon. Bow down your head and let us pray. Panginoon, you have purged us of all remembrance of sin by the blood. Kaya Panginoon, alisin mo ang guilty complexes and feelings sa iyong mga anak na hindi mahadlangan ang kanilang mga panalangin sapagkat by the blood and by your body once offered, kaming lahat ay banal sa harapan ng Ama. Dahil sa iyo. Kaya lahat ng aming mga kahilingan
ay may katugunan at ito ay laging sa kalwalhatian mo sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Magandang gabi po sa inyong lahat, tsaka po sa Panginoon, sa inyo din po, Bishop. Magandang Ibabalik ko lang gabi. po ang taos-pusong pasasalamat po ng buong pamilya ko. Talagang naranasan ko po yung pagkilos ng Panginoon sa amin. Dahil po sa, lagi po kaming umaattend ng revival ng pamilya ko. Talaga pong inaabot po kami ng ulan. Halos kami na lang po natitira dyan eh. Minsan po nagmamakaawa po ako dun sa taxi na, sige na po, isa kanyo na po kami, basang-basa na po kasi yung anak ko. Maawa na po kayo kahit magdagdag po ako. Ayaw po kaming isakay. Tapos nung time na po yun, basang-basa na po, mangyak-nyak po kami mag-asawa. Sabi po, Lord, talagang hindi na po namin gusto na laging ganito. Pero ano man po ang mangyari, magpapatuloy po kami sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero talagang buhay po ang Panginoon. Kahit labis po akong nagagalak kasi po nung nagbigay po si Bishop ng notebook po na may prayer request. Saka 25 centimos. Opo, opo, nandito po. Tapos po, lagi ko po itong nilalagyan ng prayer request. Tapos nung hindi na po ako nakakapagsulat, na busy po ako, nabasa ko po siya, nito na lang pong huli. Kasi nilagay ko po dito na, Lord, bigyan niyo po kami ng sasakyan. Pero wala po kaming sapat na pera para po ibili ng sasakyan. Pero glory to God, talaga pong napakabuti po ng Diyos. Hindi po ako natutuwa dun sa material na bagay, kundi po dun sa talagang kumilos po ang Panginoon sa bawat tao na talagang taimtim na naniniwala talaga na magkaroon po tayo ng pananampalataya talaga sa Kanya na ang sabi naman po niya, ang bundok, di ba po, ng problema, ng kung ano pa man po yan po ay makakaya natin sa tulong po ng Panginoon. Kaya po, papasalamat po ako nung February, nung pong nakakaraang buwan po, July 14, yung prayer request ko po na bigyan po kami ng sasakyan. Binigyan po kami ng Lord nito pong August 19. Kaya Praise binabalik God. ko po Amen. ang kapulit sa salamat sa Panginoon. Amen. Glory to God po. So hindi na kayo nababasa. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino pa po? Purihin natin ang Panginoon dahil malaya po tayong magpahayag ng pasasalamat sa Kanya. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tuwing umaga ng ating pagising, mayroon po tayong napapakinggan na puro at dalisay na pangangaral Praise God. na siyang nagpapalakas sa akin sa bawat araw. Yan po, hindi po ako papayag na hindi mapakinggan ang mensahe ni Pastor Greg. Pagkatapos po noon, iba ang sinisilid sa aking buhay. Nagiging matatag po ako. Hanggang sa sinasabi ko po sa mga kapatiran namin, makinig kayo kay Pastor Greg. Kakaiba ang kanyang turo. Kakaiba. Kaya mayroon po kaming kapatiran na nagpa-check up sa doktor. Tapos, inaasahan niyang gagaling siya. Tapos, ang resulta, positive. Nalungkot po siya. Ang sabi ko, subukan mong makinig kay Pastor Greg. Ginawa niya. Aba, ngayon, napakatatag na niya. Kanina gusto ko nga sangyayain, pero gusto ko, ikaw na nakikinig, iko-convict ka na gusto ko talagang pumunta dyan. Ayaw kong yayain. Gusto ko siya magsabi, Ate Josie, isama mo ako. Iniintay ko yun sa kanya kasi alam ko, naniniwala po ako na may kakaibang gagawin ng Panginoon ngayon. Amen. Yun po yung aking Lord, nag-expect po ako ng grabe. Amen. Totoo yun. Tapos ito pa, tuwing umaga kasi sa bundok nga kami, nagja-jogging po yung ang pastor namin. Kada niya, sa bahay namin, nakayukyuk po ako. Ayaw kong may nagdi-disturb po sa akin kasi napakalaga po sa akin ang mensahe. Kakaiba siya eh. Tapos may notebook. Ang dami ko ng notebook. Sabi ko, saan ko kaya
gagamitin yun. Pero kanina, nag-Bible study kami. Alam mo, si Pastor Greg laging bida. Kahit kasarap ang pastor namin, sabi ni Ate Tess, yan po ang sabi ni Pastor Greg, sabi ni Pastor Greg. Wala, sabi ko nakakaya parang sinasabi. Pero hindi ko po sinasabi sa pastor namin na nandito ako palagi. Hindi totoo yun, pero gusto ko siyang one time katulad kay Ate na sabi niya na yan, si Ate Vicky, na yung dinala niya pong pastor nila, gusto ko magmadala din ang pastor namin dito. Pero hindi ko pa sa niyaya, kasi kakaiba po. Di ba kakaiba? Yan, grabe po. Tapos ito pa, nabubuksan pong aking isipan. Dahil dito ko napatunayan na napakadakila ko. Alam niyo kung bakit? Yung sinabi ni Pastor Greg, kapag natapagtiisan yung asawa nyo ng matagal, doon po ako, sabi ko, nagtagumpay po ako. Kasi, simulat nung nagsama kami, ang laging nasa isip ko, hiwalay, hiwalay, hiwalay. Hanggang ngayon, nagsasama kami, kaya matagumpay po ako dahil sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Di ko alam. Ako palang gagamitin ng Panginoon para mabago ang aking asawa. Yan po ang kagandahan dahil noon, puro puot, galit, tinanakit at walang kwenta ang asawa ko ngayon. Pinalitan ng Panginoon ng pag-ibig. Naalala kong preaching ni Pastor Greg, hindi mo gawain ang baguhin ng tao, ang gawain mo, mahalin mo siya. Yan pong ginawa ko sa akin. Yan po, sa Diyos po ang papuri. Praise the Lord! Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.